swear do solemnly swear to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines and of the party, and of the party, to keep faith in to keep faith in and put into practice and put into practice the 5 basic principles of PDP the 5 basic principles of PDP and the basic objective of federalism, and the basic objective of federalism, to perform my duties to perform my to duties the best of my abilities and capabilities, to the best of my abilities and capabilities, without fear or favor, without fear of favor, with the aim in view with the aim in view of furthering the objective of the party of furthering the objectives of the party and advancing the interests of the community and advancing the interest of the community to which it is dedicated, to which it is dedicated, and to conduct myself in a manner befitting a good and true PDP, and to conduct myself in a manner befitting a good and true PDP, so as to bring honor and prestige to the party, so as to bring honor and prestige to the party, and that I take this pledge without mental reservation or purpose or of evasion. and that I take this pledge without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Allahu Akbar. Yan. Tapos na yung off-taking ni... Having been appointed as the Everybody stand up. of the Partido Democratico Filipino, Stand up. Don't stand up. do solemnly swear to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines By and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines and of the party, and of the party, to keep faith in and put into practice the 5 basic principles of PDP to keep faith in and put into practice the 5 basic principles of PDP and the basic objective of federalism, and the basic objective of federalism, to perform my duties to the best of my abilities and capabilities, to perform my duties to the best of my abilities and capabilities, without fear or favor, without fear or favor, with the aim in view of furthering the objectives of the party with the aim in view of furthering the objectives of the party, and advancing the interest of the community to which it is dedicated, and advancing the interests of the community to which it is dedicated, and to conduct myself in a manner befitting a good and true PDP, and to conduct myself in a manner befitting the good and true PDP, so as to bring honor and prestige to the party, so as to bring honor and prestige to the party, and that I take this pledge without mental reservation and that I take this pledge without mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. Yan, yung mga bagong officers ng PDP sa mga regions. Kinakamayan sila ni Mayor Baste. Yan, saka ni Senator Bongo, si Senator Robin Padilla, si at Let's have a photo op with the good mayor after Yeah. the shaking of hands. ayan. Ayusin natin, ayusin natin. Ayos. So after the photo ops, Mayor Baste will pin the PDP pin. Sa puso, sa puso. O, isa pa. Puso, 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 puso. Puso. Ayan, importante yung puso. Ayan, kinakabit yung PDP Laban Pin sa mga bagong appointed na mga opisyal ng partido sa iba't ibang region ng bansa. Ayan.
Alright mga kababayan, magre-reaction tayo dito no sa kay Mayor Basti Duterte na formally nag-oath taking na po siya bilang presidente ng PDP Laban mga kababayan no. So siya na po ngayon ang pangulo ng PDP Laban at nag-oath taking na po siya no few hours ago doon sa PDP headquarters mga kababayan no, kung hindi ko nagkakamali dito po sa may Santa Mesa, Manila at siya rin po mismo ang nag-oath no or nagpa-oath taking naman dito sa mga regional president ng PDP Laban mga kababayan. So nationwide yung nandito, yung mga opisyalis na mga taga PDP all over the Philippines ay nandito nagtipon-tipon ngayon sa headquarters ng PDP Laban kung hindi ko nagkakamali dito po ito sa Santa Mesa, Manila mga kababayan. At ito na nga po siguro ang hudyat no mga kababayan sa preparation nga ng PDP Laban sa 2028 national election. Pero bago pa man yan mga kababayan ay meron na po tayong mga na-cover din naman na nag-oath taking yung mga provincial na mga representative no or presidente ng PDP Laban kagaya po kay Congressman to be si Jadrakal ng Bulacan no, siya po yung presidente ng PDP Bulacan at yung iba pa no sa Cagayan no, yung isang attorney doon, nakalimutan ko lang yung pangalan at siya rin po yung presidente ng PDP Laban Regional Council doon po sa Region 2 naman mga kababayan no at kasama nila attorney Lambino no ng taga Norte bilang taga Norte ay sila daw po yung magtrabaho rin po doon para sa pagtakbo nga ni VP Sara sa 2028 sila na yung bahala doon sa Norte mga kababayan at alam ko natin kung gaano ka critical yung Norte kasi yung presidente natin ay Ilocano ay kailangan makakuha po ng boto doon si VP Sara no or hindi siya masisiro kasi matagal na pong sinasabi nila yan itong pinagmamalaki ng Solid North mga kababayan at marami na pong nagsabi na galing Norte na wala na daw pong Solid North no marami pong mga kilalang personalidad na nagsalita na wala na pong Solid North kagaya po nila dating Governor Chavit Singson na talagang Ilocano rin no taga Ilocos Sur at talaga namang makikita natin at alam natin yung influensya ni Governor Chavit Singson din sa mga Ilocano no na talagang marami po siyang madalang boto niyan kay VP Sara kung susuporta siya kay VP Sara sa 2028 no at dito sa Pangasinan andyan po sila Atty. Lambino sa Region 2 ayan meron na po sila doon sa Cagayan sa Isabela si Vice Mayor Harold or Attorney Harold Resbecio ay siguro naman ay meron din po siyang makukuhang boto ni VP Sara doon sa kanilang probinsya mga kababayan no sa Isabela at itong Isabela ay Ilocano speaking pa rin po mga kababayan no at alam naman natin na itong mga Ilocano ay solid po sila talaga pag bumoto no at tingnan natin ngayon sa 2028 no kung talaga bang susuportahan kaya nila itong mga or itong kandidato ni PBBM no itong pangbato ng administration sa pagka-presidente sa 2028 mga kababayan no at dito sa Visayas, Mindanao ay solid na rin po yan majority dyan mga kababayan ay maka Duterte no lalo sa Mindanao kasi talaga namang solid na solid po yung mga Duterte doon or yung mga tao doon na pro Duterte po sila mga kababayan sa Visayas siguro dito sa Eastern Visayas ay hati mga kababayan pero majority dito sa mga Bisaya or Cebuano speaking like Ormoc, Palumpon, Baybay going to Southern Leyte ay siguro dyan majority dyan mga Duterte mga kababayan no sa Kananga na kung saan kamakailan lang ay nagpunta si VP Sara doon sa Kananga Leyte no siya po yung isa sa siya yung guest speaker ng graduation doon mga kababayan at pagdating naman dito sa mga waray no sa mga waray-waray speaking naman dito sa First District sa mismong baluarte ni House Speaker ay siguro ay merong man si VP Sara dyan pero konti lang mga kababayan at sa Second District no same pa rin kasi mga waray-waray speaking pa rin po dyan no majority dyan sa Second District baka konti lang siguro din po yung makukuha ni VP Sarang boto dyan sa Second District ng Leyte pagdating sa third ay marami rin po dyan mga Cebuano speaking na mga kababayan so medyo may laban na rin po dyan siguro 50-50 sabihin natin na maka Duterte dyan sa 3rd District mga kababayan sa Leyte at sa Biliran nagpunta si VP Sara matatandaan natin na talagang dinumog po siya doon sa Naval Biliran mga kababayan no lalo na dito sa Southern Leyte na kung saan doon po pinanganak itong si dating Pangulong Duterte no sa Maasin Southern Leyte at Bohol, Cebu, Negros
malaki po ang chance ni VP Sara talaga dyan mga kababayan, no, na mananalo sa 2028 presidential election. So ngayon, ito na po yung mga opisyalis ng PDP Laban, no. Nag-umpisa na mag-oath taking sila dito sa pagiging opisyal ng PDP Laban at handang-handa na para sa 2028 presidential election kasi malapit na rin po yan mga kababayan, no? Next year by October filing na ng certificate of candidacy. Kaya talagang kailangan na talagang kumilos, no, yung mga partido. Hindi lang po itong PDP Laban, yung mga iba pang partido, no, na may plano na lalahok dito, may pambato sa pagka-presidente sa 2028. Although sa ngayon ay si VP Sara pa ang siya pa lang ang nagdeklara na tatakbo. Yung iba pang mga personalidad na ibang partido ay wala pa. Mga kabayan, siguro pa lang sila doon. Nagmamasid pa kung sino yung talagang karapat dapat, no, yung may panlaban talaga dito kay VP Sara. Kasi talagang nangunguna si VP Sara sa mga survey, no, sa pagkapangulo sa 2028 national presidential election. So ano pa masabi dito mga kababayan sa pag-oath taking ni Davao City Mayor Basti Duterte, no, bilang presidente na ng PDP Laban mga kababayan na partido. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.